Okay, sa ibang balita naman to, Carla, yung usapin ng traffic, naging mainit yung usapin dyan, lalo na At lately. ramdam na ramdam ko yan. Ikaw? Yes. Naiinis ba ka ba? Oo, na kasi umiinit ulo minsan mo? from Visayas to Mindanao, minsan inabot pa ako ng 1 oras na Isang dapat oras. 10 minutes lang. Okay, so ayan, maraming makatanungan mula sa mga boss natin. Kaya ngayong umaga, mapalad tayo kasi pag-uusapan natin yung pinakasanhi ng traffic na to, tsaka ano ba yung mga pwedeng solusyon. Kaya makakasama natin ngayong umaga ang Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership. Walang iba kundi si Mr. Alberto Swansing. Good morning, sir. Good morning, Jules. Good morning, Carla. At, good morning sa mga nanonood sa inyong programa. Okay, sir, maging direct to the point na po tayo. Ano po ba sa tingin nyo yung pinaka-problema kaya po tila lumalala yung traffic ngayon sa Metro Manila? Kaya tila lumalala ang problema ng traffic sa Metro Manila. It's because lumalaki ang populasyon ng Metro Manila. Isa na yun, pinagtutunan natin ng pansin. At problema ng populasyon na yan, yung mobility nila. No? Okay. Ang long-term solution dyan, of course, is magkaroon tayo ng matinong public transport system. Kagaya kanina nabanggit mo, Carla, nahihirapan ka nga, taga Mindanao Avenue ka lang papunta rito, inaabot ka pa ng 1 oras. Dapat lakarin mo na lang sana, kung po pwede, o kaya magbisikleta. Marami mga panukala ang tinutulak ng iba't ibang sektor para maibsan yung problema ng traffic dito sa Metro Manila. Pero basic dyan is yung lahat dapat ng gumagamit ng kalsada ay matino. Okay. Ibig sabihin yan, yung mga gumagamit ng kalsada, driver ng tricycle, driver ng motorsiklo, driver ng jeep, public utility vehicles, at pati na rin yung mga driver ng mga naglalakihan truck, dapat matino silang gumagamit ng kalsada. Sa tingin niyo naman po, sir, paano naman po sa aming mga driver po? Siyempre, lagi pong sinasabi, katulad nga po yung public utility vehicles, ay yung mga ginagamit natin, like jeep, yung sinasabi natin, laging solusyon na sana maganda yung ating transportasyon. Pero kami po, bilang mga driver, ano po sa tingin niyo yung dapat naming tugunan ng pansin? Well, yun nga sinabi ko, behavior ang pinag-uusapan natin yan. Dapat sumusunod tayo sa batas trapiko. Okay. Like for example, yung mga intersection na nakikita natin kumisan, kahit hindi na po pwedeng tumuloy yung sasakyan, pinipilit pa rin natin mag-cross ng intersection. So, nababalam yung buong intersection. Okay. Nagkakaroon ng gridlock yung tinatawag. Right. At, palaging doon babalik ang pagtuon ng pansin, yung behavior. Ang pantapat sa behavior, of course, is enforcement. So, dapat ang ating namang pamahalaan ay ini-equip yung mga tao na tinatalaga nila para mangalaga ng traffic management sa mga lugar-lugar na yan dapat na-incentivize yan, dapat na-motivate yan, na gawin nila ng tama yung kanilang, yung inaatang sa kanilang tungkulin. Alright. Sir, isa-isahin natin yung mga sinabi niyong mga problems. No? Sinabi niyo, sir, number 1, yung sa population. So, ano yung pwede natin pagtugon dito? Kasi, well, obviously, patuloy na lumalaki yung populasyon natin. Lately, pumalo na tayo sa 100 million. Pero that's for the whole Philippines. Pero sa Metro Manila, syempre, ito yung pinakasentro ng ekonomiya natin. So, sir, sa tingin niyo, paano tutugunan yung sa issue ng populasyon? Marami ng administrasyon ang nag-usap, nagtalakay, nagkwento, at nagpanukala kung paanong madidisperse itong populasyon natin dito sa Metro Manila. Alam mo yun, parang asukal yan. Siyempre, kung nandoon nakatambak yung asukal, magpupuntahan ngayon yung langgam doon sa kung saan nakatambak yung asukal. So, ang dapat niyan is umisip ng praktikal na paraan ang ating pamahalaan para may disperse yung mga activities na yan. Yung mga iba't ibang local government na nakapalibot dito sa Metro Manila, ma-empowered sila at ma-motivate din na maging productive yung kanilang lugar para yung mga residente doon sa lugar na yon hindi na kinakailangan pumunta ng Metro Manila para maghanap buhay, para mag-aral. No? Tama. So sa tingin niyo po, sir, long term yun. Long term yun. So sa tingin niyo po, solusyon po ilagay po itong mga lugar na to sa mga rural areas? Yeah, tama yun. But of course, as I've said, it's easier said than done. Kasi kailangan mag-isip unang-una ng insentibo ang pamahalaan para mahikayat yung mga establishmento na lumipat
no? Like for example, siyempre, halimbawa, ikaw Carla, kung meron kang maliit na negosyo, nagmamanufacture ka, naturalmente merong activity doon sa lugar mo. Na yung activity na yun marahil nakakasagabal din sa iba, no? Pero sasabihin ngayon ng gobyerno sa iyo, ilipat mo yan sa ibang lugar. So, ang unang-unang tatanong mo ay kumusta yung business environment doon sa lugar na yun? Makatutugon ba yun sa pangangailangan ko? Hindi ba magiging mapanikil yung local government unit na yun doon na ang gagawin nun, sikilin yung aking negosyo? No? Yung mga ganong bagay. So dapat nandoon yung gobyerno nasyonal nakaabang para na sa ganun kailangan maayos na patutupad yung sinasabi nating dispersal. Yan. So, natugon na naman ni Sir, no, yung dun sa population issue. Pero syempre, Sir, kung pupurulin natin yung issue, talagang public transport Public system transport, talaga yung yes. pinakakailangan tugunan dito. So, with that, kasi kumbaga kung long-term yung sinasabi nyo kanina, Sir, yung ilagay sa rural areas, yung iba't ibang, kumbaga asukal nga na tinatawag natin dun sa metaphor nyo. So, Sir, paano ba natin magagawa ng paraan yung public transport system sa Manila? Yung namang public transport natin dito sa Metro Manila, dapat mapatino natin, yung sinasabi ng mapatino, no? Like for example, yung nangyayari ngayon. Hindi na po pwede yung nangyayari ngayon na ang dami ng mga bus, na iba't iba may-ari niyan, na kinakalakal nila yung mga bus nila dito, o kaya yung mga jeepney, ganun din, Dapat i-organize ng maayos yan, may headway, predictable. Hindi mo alam kung may dadaan bang bus yan or wala, Kasi kaya nagkakaganon yun dahil sa dami ng players, So dapat niya ma-rationalize ng maayos yan, bawasan yung players para na sa ganun tumino yung takbo. So sa tingin niyo, Sir, solusyon po na bawasan talaga yung mga sasakyan sa kalsada? Hindi. Bawasan ang players. Yung pagbawas ng sasakyan, susunod yan Kasi kagaya nga, noon pa, inaatake natin yung UBBRP, yung Yes. Unified Vehicle Volume Reduction Program. Pinagbabawal na gumamit ka ng sasakyan sa isang araw, Halimbawa, Lunes. Ikaw, Carla, halimbawa, number 1 yung ending ng sasakyan mo. Paano ka makakarating dito? So, dapat merong alternatibong maayos. Yung alternatibong maayos na yan yung public transport system. Alright. Sir, nabanggit nyo, na bawasan yung mga players. So, sa tingin nyo, Sir, ano ba yung pinaka-epektibo na siguro, kung hindi man bawasan, i-regulate itong mga players na ito na nasa kalsada? Well, yun nga, yung sinasabi ko dyan, i-regulate yung player. At bawasan. Alam nyo ba, kalimbawa sa Hong Kong, napakalaking syudad niyan. Ilan ang player sa bus sa transport? 2 lang. Okay. So, mas mabilis silang makontrol. So, madalis mo control, maiaayos mo yung headway na tinatawag, meaning yung dating ng bus, may schedule mo, mapipredict mo, ikaw na commuter, kung kailan darating yung bus. Dito ba, Sir, mga ilan yung players natin? Nung ako yung umupo sa LTFRB, binilang ko ang players na tumatakbo dyan sa EDSA, mga 120 yan. Okay. So, kanya-kanya silang dispatch ng mga bus. Okay. Hindi umubra yung sinasabi ni Bayani Fernando, ni Chairman Bayani Fernando nung araw na yung organized bus route na yun, yung dispatching. Dahil nagkakaroon din ng kalokohan, corruption. So, kung i-compare natin sa Hong Kong, gaya na nabanggit nyo, 2 lang yung players. Samantala dito naman, 120. 120 players yan. Okay. Naku, napakadami. Sir, kamusta naman po ang implementasyon ng policies o ng traffic rules dito sa ating bansa? Well, makikita mo kung paano tingnan ng citizenry ang traffic rules dito sa Pilipinas. Huwag lang dito sa Metro Manila. Ang tingin ng karamihan ng mga driver sa ating mga rules, suggestion. Okay. Of course, mabuti nga, kagaya niyan, si Chairman Tolentino ay nagsusumikap na mabago yung lugar na yan. Ang sitwasyon na yan, sa Davao, nakikita natin ang ginagawa ni Mayor Duterte na talagang kamay na bakal ang pinaiiral niya as far as pagpapasunod sa batas traffic. So, yung tao sumusunod. Dapat ganun Dapat ganun ang sitwasyon. So talagang nakikita natin, Carla, na
maraming roles yung lahat ng mga tao, yung mga institutions, hindi lang yung government, dapat yung mga tao din. So sir, pagdating doon sa implementation mismo, nabanggit nyo kanina na kumbaga, yung interpretation ninyo parang suggestion lamang yung mga rules. Yung mga rules. So pagdating sa enforcement, sir, paano ba dapat na magiging strict yung ating enforcers para talagang maparamdam sa lahat ng motorista na ito yung batas, ito yung sundin nyo? Ayan, dapat minomotivate natin yung mga enforcers o yung mga taong itinalaga natin para mangalaga ng traffic management sa mga lugar-lugar na yan. Ano? At of course, medyo masalimuot gawin yung bagay na, pero pwedeng gawin. Ano? Na yung mga taong nilagay mo dyan sa intersection na yan para mga malaga ng traffic flow dyan sa intersection na yan, is gagawin niya ng tama yung kanyang sinumpaang tungkulin. Ayan, nako, Jules, ang dami nating natutunan. Ako, lalo na ako, marami akong natutunan ngayon, di ba? Ikaw, may natutunan ka pa? Well, even as a commuter or even as a pedestrian, lahat yan, may role kayo pag ginagamit nyo yung kalsada. Kasi syempre, baka na rin, simpleng Right. pagtawid mo sa maling tawiran, Actually, isa sa nakaka-traffic mga na yun. problema namin yan, yung mga bigla na lang Sa tumatawid. Commonwealth, di ba? Oo. Matinding problema yan. May nakalagay lang sign doon. Bawal Nakamamatay. tumawid, nakamamatay. Pero Actually, tatawid pa rin. tinaasan na nga yung multa sa jaywalking, Yeah. tama po ba? Pero ganun pa rin. Pero ganun pa rin. Oo. So talagang dapat lahat sumunod sa mga batas trapiko. May kotse ka man o wala, commuter ka man o may sarili ka man kotse, kailangan sundin nyo lahat ang mga batas na yan. Ayan, maraming salamat po. At nakasama nga po natin si Mr. Alberto Swansing, ang Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership. Maraming Thank you so salamat much, po. Thank you rin po. At before tayo mag-up, gusto ko lang batiin ang aking mga pamangkin na papunta sa eskwelahan. Nakapunta na kayo sa school, lumabas na kayo ng bahay bago kayo matraffic.